Umano'y pugad ng Pogo sa Pasay City, sinalakay ng PAOK. Halo-halong mga foreigner ang nahuli sa isang 10-story condominium building, kabilang ang mga Chinese, Vietnamese at Korean nationals. Kasama ng PAOK sa raid ang PNP at lokal na pamahalaan ng Pasay. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung anong mga scam ang kinasasangkutan ng mga nahuling dayuhan. Kumuha tayo ng karagdagang detalye mula sa ating reporter na si Nancy Carvajal. Nancy, go ahead. Hi, dumating ngayon lang si Mayor Emmy Robiano para i-inspect at formally isarado yung 4 floors ng One Will Condominium na kung saan nakitaan na naman ng 400 plus na mga foreign workers allegedly engaged in scamming, love, investments, and gaming. Yes, Pinky. Oo, Nancy, sabi mo dumating si Mayor dyan ngayon lang. Yes, Kasi- ngayon lang Oo. to officially and formally close again the floors, 4 floors, na meron na namang nakitang mga foreign nationals na nagtatrabaho bilang mga scammers. Nancy, nakausap mo ba o may sinabi ba si Mayor Calixto Rubiano, no, ng Pasay dyan, Yes. pagdating niya dyan, meron ba siyang naisabi man lang? Dahil balikan natin yung ilang mga raid na naganap din sa Pasay, hindi ba kahit si Director Winston Casio ay sinabi na nga na kailangan kahit papano tumulong ang LGU. Meron pang mga pag-ulat dati na sinabi dapat may responsibilidad ang mga mayor sa nasasakupan nilang mga lugar. Yeah, that's exactly what she said, that they are now in no let-up effort to go after these foreign nationals who are still working. Like parang they're hiding in plain sight because napakalapit lang nito sa NBI, 2 buildings apart, and malapit lang na ang NBI ay naghahanap din ng mga pogo. At sabi rin ni Mayor Robiano na ito ay kailangan na nilang isara uli, and also she also said that in 2025, meron ng pangalawa na ito sa nasara nila na discover na Pogo Hub. And in the past, she mentioned that there was like 164 Pogo companies that the city closed. Oo, nagsara na yung 164. Pero ang 64. importante dyan siguro, Nancy, yung kanilang close coordination ng LGU sa PAOK at sa NBI dahil sunod-sunod din yung mga raid sa Pasay at yung isa, hindi ba sa Parañaque ata? Yung isa sa mga huli, yes, ano? In Parañaque. Well, she emphasized that the LGU, at least the Pasay City, no let up, and they're going after this Pogo operations in the city. And she also mentioned that wala naman masyadong effect din daw sa ekonomiya ng Pasay City yung pagkawala or nagpaalis ng Pogo dito sa kanilang syudad. So, no let up, that's what she said, and she's also aiming for a Pogo Zero City. Okay. Pero alam mo, Nancy, siguro as a last note, it's really, siguro katakataka, no, na 4 na floors ng mga Pogo yung inokupa diyan sa building na yan. Katulad din ng mga huling nasalakay, ilang mga floors palagi ng mga condominium, talagang hindi na maliliit. Kasi kung babalikan natin yung sinabi sa atin ni Yusek Cruz, di ba? Mga splinter na lang dapat or rogue groups, maliliit kumbaga. Pero sa nakikita natin ngayon, talagang daan-daan pa yung mga empleyado dyan. That's the big surprise nga, Pinky, because they already said na guerrilla na lang. Pero eto, madadami pa rin. Like, they're in hundreds and they're working in big rooms and condominium units. So, inisip nila na mas mahirap silang matukoy because parang they're hiding lang in plain sight. Oo. Diba? Na medyo mahirap akyatin, medyo mahirap silang tukuyin. But apparently, the PAOK, the NBI, and the PNP has enough intelligence force to be able to trace these Pogo workers hiding in plain sight. Okay. And Nancy, just as a last question, what's happening right now?
Well, they already closed the floors at least. Then they're going up. Si Mayor ay umaakyat na dun sa taas ng iba pang floors. Tapos sinara muna niya yung nasa 4th floor. Tapos umakyat siya hanggang 8th floor. Pero kasi, sorry Pinky, wala kasing signal sa taas. That's why I had to go down to take the call. Opo, okay. No problem. Maraming salamat sa update, Nancy. Balik ka na dyan at patuloy na lang kami kukuha ng update sa iyo. Maraming salamat. Nancy Carvajal, nag-uulat ng live mula po dyan sa Pasay City.